another episode of our Japan shopping series. As you can see, nandito tayo sa Umeda ulit. Okay, punta tayo sa Keith. Yan, unahin natin. First thing in the morning is Keith, kasi sobrang daming order natin sa Keith. Ang dami natin kailangan kunin dyan. Mga A6 Keith, the RV, mga merch and all. So tara, samahan nyo ako. Bawal mag-video dyan guys pero try natin pumitik ng konti. So guys, maraming tao kasi ngayon yung release ng Keith X Wilson. Pero tingin ba tayo mga dali natin bilhin. Gawin tayo ngayon sa Cromarts. Tingnan natin kung may laman to. Meron, alam nyo na, pass flip-flip yan. Ayun yung Cromarts. So, silipin natin sa loob guys. Silip muna tayo dito sa Gedli. Mayroon mga Osaka tea. Yan lang, Osaka tea lang yata. Tapos hoodie. Tignan natin kung for sale yung zip-up. So guys, second half. Okay, nakabalik na tayo ng hotel. Hindi na tayo masyado naka-vlog kanina kasi ang dami nating hawak. Ngayon, punta tayo ng Palace kasi yung big boss natin, partner natin sa Foot Soldier Japan, papabili sa atin ng Palace Osaka exclusive. Kahapon kasi yung nabili natin, nabenta din natin agad, diba? Hindi ko alam na gusto niya pala. So ikot na rin tayo dito, mamaya tayo natin si Yuse. Babalik tayo sa Keith, babalik tayo ng Umeda kasi may mga bibilin pa tayo dun. Sobrang daming order guys. Ang hirap lang kasi mag-isa lang ako, kaya hindi ko siya agad ma-fulfill in one blow. Kasi syempre may mga limits and all. But anyways, kaya naman natin gawin ng paraan yan. So yun, tara guys, samahan niyo ako. Yung tayo shirt guys. So guys, bumibili tayo ng mga ganito. Adjust. Pamalit sa EVSL. Although mas mahal kasi yung retail niya. Pero mabenta din siya sa amin right now guys. Wala pa masyadong bago dito sa Cromarts guys. Bukas yan or mamaya. Kasi random talaga yung drops niya. Pero most likely every Friday and Saturday and Sunday. So today is Friday. Hopefully mamayang gabi meron silang i-drop dyan, diba? Tapos pag meron, fast flip ulit natin. So tara, hito pa tayo. So guys, kagabi pala, kung napansin nyo yung vlog natin kahapon, maaga natapos, diba? Pero pumili pa tayo dito sa This Is Never That. So ngayon, balik tayo dito kasi may mga bibilin din tayo. Mahirap mag-vlog kasi sobrang init. So pasok muna tayo dito guys. Meron silang collab with New Balance no? Pero hindi yan yung bibili natin. Pasok tayo. Bili tayo XL nito. Then yung jersey. Habi natin yung jersey nila. Bili tayo na ito. So guys, may pupuntahan tayong resale store, okay? Kasi kwentuhan ko lang kayo sandali. Right now, I'm starting to hate Cromarts. Okay. Hindi na ako masyado nagko-chrome. Marami na rin akong Cromarts na binenta kasi hindi na siyang mainstream. The main reason gusto ko yung Cromarts dati kasi nga subtle. So, meron lang siyang niche market before. Pero right now kasi sa atin sa Pinas, sobrang dami na nagko-chrome. Iba naka-jeans, pero I mean hindi ako nag-hate pero alam mo yun, sobrang yung fake market ni Cromarts, sobrang dami na sa atin, kaya yun. So right now, papakita akong brand sa inyo. Mahal din siya, somehow mahal, pero malayo pa rin yung presyo ni Cromarts. Kasi magkano ba si Cromarts t-shirt? Retail goes around 22 to 30k retail, depende sa design. Okay, dito
sa Japan yun not sure sa US. So itong ano na to, itong shirt na to, ganun na yung resale value niya, diba? Resale value niya is 20 plus. So ito yung Spider and Hairstyle is the two brands that I like right now, kasi konti pa lang yung nagaganyan, hindi pa siya putok, but in the US ano siya, maganda yung market niya, diba? So Cromarts medyo nagiging ano na siya, ano ba explain, nagiging pan-Jejemon eh, parang na siya nagiging off-white noon. Pag naka-off-white ka noon, yung mga una-una ni off-white na mga damit, diba, maangas ka, pero dumating sa point na si off-white parang pang mga paduy na. So ngayon ito sakto, diba? Pakita ko sa inyo to guys, bibili tayo nyan, yung Spider na yan, bibili natin yan pang personal, tapos check natin ano pa meron sila sa loob. Guys, we are back here at Keith. Bili lang tayo ng mga shorts. Mga shorts, mga lods. Bibili natin mga shorts dyan. So guys, hindi na tayo nakapag-vlog kanina. Okay? Nagkita kasi kami ni Yusei. Iwan natin tong camera natin dito sa hotel, okay? Pero, just to give you an update guys, okay, buying kami ng Labubu V1 and V3. Okay, kasi meron tayong order dito sa Japan, V1 and V3, siguro around 150 set per 150 bucks per set. So 150 set ng V1 and then another 150 set ng V3. Okay, kailangan namin yun ASAP. Kailangan namin is on hand kasi order siya sa atin dito sa Japan. So dito natin siya ibebenta kasi right now, mga hindi nakakaalam, Labubu sobrang putok na naman. And few factors, okay, few reasons bakit siya pumutok ulit. Pinag-uusapan namin siya kanina nila Yuki-chan and nila Yusei. Una-una, dahil kay Trump, yung tariff niya, 'di ba? Sa pagkakaalam ko. Okay, and then ang balita ko, may nagsara na warehouse or may nagsara na factory ng Pop Mart or ng Labubu sa China. Which is one of the main reason bakit siya putok na putok ulit. Kasi wala nang stock sa China. So ngayon, kinukuha ng mga Chinese sa Pinas, sa Japan, Thailand, and US siguro. I'm not sure if kumuha sila sa US kasi nga diba, they're not in good terms right now. So sa pagkakaalam ko dito sa Japan, ano rin yan, sobrang big factor din na nakwento rin sa amin ni Yuki-chan kanina na pag American tapos nalaman na Chinese yung stuff, medyo may ganun silang pero yun nga, hindi naman na tayo para doon, diba? So yun, kaya yun lang, buying kami. Sobrang buying kami. Maraming kailangan namin ASAP. Siguro kung hindi kaya i-fulfill ng isang seller yung 150, probably 10 set per seller, pwede na yun. May due date kasi kami probably by next week agad. Para marami, kasi hindi namin siya madadala agad dito sa Japan na isang bagsak, diba? So bago sana mag sneaker con or Manila Sneaker Expo, madala namin dito lahat bago mag Sneaker Expo. Okay? So bago mag Sneaker Expo, sana madala namin dito lahat yun. So yun lang for today. Bukas ulit, okay, vlog ulit tayo bukas. Magkikita ulit kami ni Yusei. And by the way, meron kami binibentang Rolex na Sprite. Kung gusto niyo ng Sprite 41mm at 2025 fresh from Japan, fresh from Rolex Shinsaibashi. Okay, yung malapit lang dito. Fresh na fresh. Probably balik tayo sa Rolex kasi meron din tayong good deal. Hindi ko na muna namin sasabihin kung ano yun. Merong offer sa amin. May offer sa amin ni Yusei. Hopefully mag-work. If mag-work, yan, birahin natin yung mga Rolex na yan. Kasi retail lang namin makukuha lahat, diba? So meron kami Sprite 40mm 2025, asking is 1M90 Jubilee bracelet.
So pag gusto nyo, negotiable pa yun, lalo kung VIP namin kayo, di ba? Tomorrow, pupuntahan natin kay Yuki-chan yun para ma-vlog din natin. So yun lang, that's it for today. Thank you for watching. Till next time.